Ikaw ang may likha ng langit at lupa, bundok, ilog at dagat, ikaw ang gumawa. Sa laraw at wangis mo, tao ay ginawa. Pinamahala sa lahat ng iyong nilikha. Subalit isang araw, tao'y nagkasala. Kanyang sinuway ang iyong salita, gumawa ng sariling paraan upang pagtakpan kanilang kahubaran. Walang ibang dapat gawin, sa puso ika'y kilalanin, sampalatayanan at tanggapin, pagsisihan kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ngunit hindi sapat mabubuting gawa, pagpapakabanal, pagtulong sa kapwa. Hindi nakaabot sa kalwalhatian mo, lahat ng mga ito'y basahan lang sa'yo. Walang ibang dapat gawin, sa puso ika'y kilalanin, sampalatayanan at tanggapin, pagsisihan kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang. Good morning po sa bawat isa sa ating pong mga kapatid na lagi nating nakakasama dito sa ating pong morning devotion. Good morning kay Salvador Junior diyan sa Erika. Gandang umaga po. Ganun din kay Hilda Fruto. Good morning. Kay Nida, magandang umaga. Maging kay Mamo, good morning po. Kay Brother Leo, good morning. Brother Roger Hermosa, magandang umaga po. At kasama na rin natin ngayon si Sister Jade Correo, good morning.
Tayo muna po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat po sa pag-iingat po sa amin, sa aming pagtulog. Salamat po, Panginoon, na patuloy nyo kaming pinibigyan ng kalayaan upang ang inyong salita ay amin pong mapagbulayan. Palain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong mga salita. Kami po ay inyong turuan at kausapin. Ito po ay aming sama at dalangin. In Jesus' name, Amen. Umaga rin kaya Sister Edna Bruce. At ganun din sa mga kapatiran natin dyan sa Kalawan, Kalamba at dyan po sa Bicol. Dito na po tayo sa Psalms chapter 55 verse 4. Ito po ang ating pong pagbubulayan ngayon pong umaga. Psalms chapter 55 verse 4 hanggang verse 8. Ito po sabi ng Bible, "My heart is sore pained within me, and the terrors of death are fallen upon me. Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me. And I said, Oh, that I had wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. Lo, then would I wander far off and remain in the wilderness, Selah. I would hasten my escape from the windy storm and tempest." Amen. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa kahapon sa ating pong pag-aaral, pagbubulay-bulay. Nakita natin ito pong pressure situation ay pinakita sa atin na yung pressure situation ay prayer situation. Apo. Pressure situations are prayer situations. Kaya ano man yung pressure situation na meron tayo sa ating buong buhay, ito po yung nire-remind tayo na ito po yung tawag dito, prayer situation. Mas lalo tayong pinapaalalahanan na mas lalo dapat tayong maging malapit o lumapit sa Panginoon at makipag-usap sa Panginoon. At ngayon po, dito po sa verse 4 hanggang verse 8, ito naman po yung sinasabi niya dito, pinapakita dito na yung pressure situations sa buhay ng mga anak ng Diyos, sa ating pong mga mananampalataya, pressure situations offer no easy escapes. Opo, hindi ito nagbibigay ng madaling pagtakas dito. Gusto minsan kasi po natin na kapag naandun tayo sa pressure situation sa ating pong buhay, nahihirapan, nabibigatan, gusto agad nating makaalis dito, makatakas dito. Siyempre naman, sino po ba ang gusto na naandun lamang siya sa sitwasyon na mahihirap o nahihirapan siya? Ang gusto lagi ng kahit sino ay matakasan ito, makalaya dito, makaalis dito. Anumang sitwasyon na mabigat sa kanyang buhay. At dito, pinakita po dito ni David, pinakita dito ng salita ng Diyos, na yung mga pressure situations na yan sa atin pong buhay ay hindi madali. Hindi siya nagbibigay, hindi siya nag-o-offer ng madaling pagtakas o pag-alis dito. At dito nga po sa pagkakataong ito, pinakikita ni David dito po na yung talagang tunay siyang parabang nakagapos dito sa sitwasyon na ito. At walang superhero, kumbaga nga sa kaisipan ng sanlibutan ng mundo, walang superhero na biglang darating para siya iligtas.
o alisin dito sa ganitong sitwasyon. 'Di ba minsan, dahil nga, lalo sa mga bata na ah, kapagka nasa, pressure situation, ang nasa isip may darating na ganitong superhero, may darating na Superman, may darating na kung sino mang superhero 'yan at ililigtas siya. Alam po, dito sa ganitong sitwasyon ni David, ah, tunay na talagang, nakatali siya, nakagapos siya, hindi siya makahulagpos, dito sa sitwasyong ito. Ah, walang darating bigla na para siya'y iligtas. Ito lalo nung panahon na yon at gano'n din sa atin pong panahon ngayon. Kung tayo ay naandun sa pressure situation sa atin pong buhay, walang, bigla-bigla na lang na parang magic na, kaagad-agad ay darating at, aalisin tayo. Kaya ano po ito, dun sa, ah, sitwasyon na ito ni David, sabi dun sa verse 4, "My heart is sore pained within me." Damang-dama niya yung, sakit, nagdaramdam yung kanyang puso. At, bakit daw po? Sabi niya, "My heart is sore pained within me, and terrors of death are fallen upon me. Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me." Alin po, makita natin dito sa verse 4 and verse 5, itong si David, naandun po yung takot. At yung takot na meron siya ay talagang, pwede siyang, durugin. Pwede siyang durugin, naandun yung takot. Sabi niya, "Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me." Ganun na lamang yung takot niya. At sabi nga niya ay para na siyang tinakpan, sinakluban ng nakakakilabot. At ano po ito, naandun po yung terrors of death. Nararamdaman niya, naandun yung ramdam, yung sakit, yung anguish na meron siya, yung kanyang puso. At, pangalawa, yung kilabot, yung takot na binibigay. Dahil doon sa iniisip niya na maaaring ay hahantong sa kamatayan, terrors of death. Ito yung fear na meron na si David. At talagang pakiramdam niya siya ay dinudurog na, winawasak. Para bang siguro ang nasa pakiramdam nito ni David nung panahon na ito ay para siyang inilagay sa isang gilingan at siya ay ginigiling. Ganon yung takot ni David. Kaya sabi niya, "Fear and fearfulness and trembling are come upon me." Takot na takot siya, nanginginig siya. Bakit po? Dito sa ganitong sitwasyon na meron siya. Kung atin pong titingnan sa atin pong buhay, siguro wala pa tayong ganitong naranasang takot na nanginginig na tayo sa takot. Ganito po yung sitwasyon, yung pressure situation na meron si David. Pero sa kabila nun, sa verse 1 to 3 kahapon na atin pong nakita, sa kabila nitong ganitong takot, ganitong sitwasyon na meron siya, na andun pa rin yung kanya pong pakikipag-usap o pananalangin. Yung kanya pong kaya nga po dito na pinakita sa atin na yung pressure situation na yan na meron tayo sa ating pong buhay, yan po yung prayer situation. Alam po, minsan talaga tayo, ganito po. Kapag naandun lang tayo sa talagang wala na tayong maisip na malalapitan na pwedeng tutulong sa atin, saka lang tayo lumalapit sa Diyos. Saka lang tayo nananalangin. Pero ano po, ito nga pinakita ni David, bagamat mapansin natin na para bang saka lang siya nanalangin nung siya napipressure na. Pero ang totoo, ito yung kanyang unang ginawa.
ang makipag-usap sa Diyos, ang humingi ng tulong sa Diyos. Nakagapos na siya dito sa sitwasyon na ito. Hindi na niya alam yung kanyang gagawin, paano makatakas sa sitwasyon na kinakaharap niya. Naando na yung takot sa kanyang puso, nanginginig na siya. Sabi niya, fearfulness and trembling are come upon me. Kaya po yung nasa isip niya ay hindi madali. Hindi nagbibigay ng madaling paraan para makatakas dito sa sitwasyon na meron siya. Sa atin pong mga buhay, anong sitwasyon na meron tayo na ganun na lamang yung pagkatakot na parang nasa punto na ng kamatayan? Nasasakluban na nung kilabot ng kamatayan, nasasakluban na nung labis na pagkatakot at naandun pa yung panginginig. Wala pa tayong naranasan na ganitong di ko alam sa iba, pero sa akin wala pa akong naranasan ganitong klaseng sitwasyon na ganun na lamang yung pagkatakot. At hindi madali sa kaisipan ni David, sa pinapakita ni David, pinapakita niya na yung pressure situation sa kanyang buhay offer no easy escape. Hindi siya nagbibigay ng madaling pagtakas. Para bang parang sitwasyon na na-corner na siya, para siyang hinahabol ng kaaway na nais siyang patayin, na-corner na siya, at sa kanyang likuran, ang kanila na lamang ang nasa likuran niya ay isang bangin, matarik na bangin. Ganito po yung nangyari sa bayan ng Israel. Ganito po yung nangyari. Naandun na sila sa paglalakbay patungo sa lupaing ipinangako ng Diyos. Pero sa pinadaanan sa kanila ng Diyos, dadaan sila dito sa dagat na pula, sa Red Sea. At nung naandun na sila sa Red Sea, naandyan naman na yung mga Egyptian soldier na gusto silang lipulin. Para pong ganito yung pressure situation. Ganito yung pressure situation. At dahil doon sa sitwasyon na yon, yung mga tao nagrereklamo na kay Moses. Yung tao ay ang dami ng sinasabing hindi maganda. Ano po, makapansin natin kung anong ginawa ni Moses. Lumapit sa Diyos. Sumangguni sa Diyos. Yung takot na meron si David dito sa sitwasyon na ito ay talagang nakakadurog at pwede siyang durugin yung kanyang pag-asa, yung kanyang buhay, yung kanyang parang gusto nang alisin yung pag-asa niya sa kanyang buhay. Pero ano po, hindi ganoon ang nangyari. Hindi madali ang takasan, pero ang maganda, kasama niya ang Diyos na ito'y hinarap. Kasama ang Panginoon at napagtagumpayan. Kaya yung maganda yung yung ginawa niya doon sa unahang mga talata. Ano pong ginawa ni David? Nanalangin. Nanalangin siya. Nakiusap siya sa Panginoon. Tumawag siya sa Panginoon. Panalangin. At naandun din yung kanya pong pananampalataya. Nanalangin siya at nanalangin siya sa Panginoon at hinanap niya yung katugunan ng Diyos. Hinanap niya yung sagot ng Diyos. At nag-focus siya at nag-concentrate sa Panginoon. Kailan po kapag nakakonsentrate ka sa Panginoon, anumang pressure situation sa iyong buhay, hindi mo na mapapansin. Mas mapapansin mo na ay yung kung saan ka nakafocus. At hindi lamang yun nakita niya na ang tamang tugon sa anumang sitwasyon, panalangin.
naandun yung fear, naandun yung takot, naandun yung pangamba. Pero ang katugunan na ginawa ni David, lumapit sa Diyos. Sino ang ating pong lalapitan kung tayo ay nasa ganitong sitwasyon sa ating pong buhay? Alam po, hindi ang ating kapwa, hindi ang sino man, kundi ang ating pong Diyos. Ang ating pong Panginoon. Yung ating pong buhay nung wala pa tayo sa pananampalataya sa Panginoon, para tayong nasa isang hukay, isang nakakatakot na hukay, sabi ng Bible, horrible pit, na andun tayo at ang ating tinutungtungan ay isang malambot na lupa na kung saan tayo ay dahan-dahang lumulubog, parang kumunoy. Ganun ang kalalagayan, ganun ang sitwasyon na meron tayo nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang ating pong buhay, palubog ng palubog ng palubog, dala ng kasalanan. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Inalis tayo doon sa malambot na lupa na tinutungtungan natin, inalis tayo doon sa hukay na kinalalagyan natin, at inilagay tayo, itinungtong tayo, ipinatong tayo sa isang matatag na bato. At yun po ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya kung naandun ka, nakakaranas ka ng sitwasyon kagaya ni David, ng pressure situation, hindi man yan mag-o-offer, hindi man yan magbibigay ng madaling pagtakas dyan, pero alam natin na kasama natin ang Panginoon. Opo, kaya kailangan lamang yung kagaya ng ginawa ni David, lumapit siya, nanalangin siya. Verse 6, ang sabi niya, and I said, oh, that I had wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. Lo, then would I wander far off and remain in the wilderness, Selah. I would hasten my escape from the windy storm and tempest. Alam niyo po, naando na yung para bang yung pantasya ni David ng madaling pagtakas ay talagang ito'y attractive sa kanya. Para bang dumarating sa sa punto minsan ng tao na kapag ka naandun siya sa isang pangit, hindi magandang sitwasyon, imbis na ang isipin ay at alamin ay yung nais ng Diyos, plano ng Diyos, minsan nagkakaroon tayo ng naglalaro ang ating isipan, nagkakaroon tayo ng fantasy na baka ganito, may mangyayaring ganito. Para ba yung bang sa term na ginagamit natin ay isang himala na mangyayari. Minsan yun Kaya sabi ni David dito, and I said, oh, that I had wings. Kung ako'y merong pakpak, nakagaya ng kalapati, at hindi pa ng pakpak na hinangad niya, iniisip niya, hinahangad niya Para gagaya lang ng kalapati, hindi pa sinabing kagaya ng agila. Sabi niya, kung ako ay may pakpak lang kagaya ng kalapati, lilipad nga ako. Di ba? Pantasya na ito Naandun siya sa pangit na sitwasyon at nagkakaroon na ng hindi na niya maisip, hindi mo na maisip kung ano yung nararapat gawin, na kundi nagkakaroon ka na lang ng pantasya na sana may parang ganun kapag ka yung tao minsan nasa kalalagayan na nahihirapan na nabibigatan at hindi niya naiisip ang Panginoon, ano po nangyayari? Ang naiisip niya ay sana may ganito ako, at kung ganito, nagkaroon ako ng ganito, magagawa ko ito. Ito kay David. Diba? Ay iniisip niya dito sa sitwasyon na ito na siya tinutugis ng mga kaaway ni Saul at natatakot na siya, na doon ay nanginginig na siya. Alam po, naisip pa niya na kung mayroon lamang akong pakpakagaya ng kalapati, lilipad na ako. Para ba inisip niya, hindi nila ako maaabutan. Naranasan mo ba? Naranasan po ba natin yan? Na parang nado ka sa sitwasyon na hindi mo na bigat ka na hirap ka na, tapos biglang pumasok sa isipan mo na sana may ganito ako, pagkatapos ganito yung gagawin ko, di ba? Isang bagay na para bang
walang katotohanan, hindi totoo at iniisip natin na kapagka gano'n ang nangyari, madali tayong makakaalis do'n sa pangit na sitwasyon. Sabi pa niya, "Lo, then would I wander far off and remain in the wilderness, Selah." Sabi niya, kapagka nangyari 'yon, sabi ni David, gagala-gala ako ng malayo at ako'y dito natitigil sa disyerto oo nga naman, para hindi na siya mahabol, para hindi na siya mapuntahan. Ba ito po yung ano, nangyayari minsan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Para bang iniisip natin, kung meron lang ako nito, pupunta na ako sa lugar na ito na wala nang makakapunta at wala nang aatake sa akin, wala ng problema, alam niyo po, ang lugar na kung saan hindi na natin mararanasan ang mga pressure situation dito sa mundo ay sa piling ng Diyos. Pero habang tayo nandito sa daigdig, normal at naandiyan po yung mga pressure situation, pero kahit na meron tayong kakaharaping pressure situation sa ating pong buhay, dapat lagi po tayong nakafocus, nakakonsentrate na dito lagi ako sa kung ano yung nais ng Panginoon. Merong mga hindi magandang sitwasyon, basta titiyakin ko na ako'y sumusunod sa aking Diyos. Ako'y nananatili sa pananalangin. Ako'y nananatili sa pagsamba. Ako'y nananatili sa paglilingkod. Opo. Bakit po? Alam mo, kahit gaano kabigat yung sitwasyon na meron ka, kapagka yung ating pong puso't isipan nakafocus sa ating pong Diyos, sa paglilingkod sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya, mararamdaman yung hirap, mararamdaman yung pagod, mararamdaman pa rin yung pangamba, pero yun po'y panandalian lang dahil yung ating pong kaisipan, yung ating pong puso, ang iniisip ay kung paano natin magawa yung makakalugod sa ating pong Diyos. Naiibsan, nawawala, napapagtagumpayan yung pangit na sitwasyon. Parang ano lang po yan kung meron kang nararamdaman, parang alam po yung ginagawa ng minsan sa mga balita sa ating sa pamahalaan, kapagka may mga issue, ang ginagawa nila ay cover up. Magpapalabas ng panibagong issue para hindi na makapag-focus do sa issue sa kanila na hindi maganda. Alam niyo po, ganun din sa atin. Kung ilalagay natin sa ating kalalagayang pisikal, kung meron kang nararamdaman, meron kang pangit na nararamdaman o sakit na nararamdaman, para mawala yung focus mo doon, subukan niyo po. Kung masakit ang iyong sabi natin na lang, may nararamdaman kang sakit, tapos subukin yung pukpukin ng martilyo ang iyong kamay. Yung sakit na nararamdaman mo, hindi mo na mapapansin yun, ang mararamdaman mo na yung panibagong sakit nung pinukpok mo ng martilyo ang kamay mo. Doon ka na napafocus Halimbawa, masakit yung ngipin mo, tapos bigla mong hinampas ng martilyo na malakas yung kamay mo, hindi na yung sakit sa ngipin, ang nararamdaman mo, yung sakit na doon sa, tawag yan, doon sa kamay mo. Ganun po din ang ginagawa ng mga pain reliever. Di ba? May nararamdaman ka sakit, inuman mo ng pain reliever, tinatakpan lang niya yung sakit kasi naglalagay siya ng panibagong sakit. Hindi talaga niya, hindi niya pero dito sa atin, sa buhay, mayroong pangit na sitwasyon. Ano po yung pinakikita lamang dito ni David? Hindi yan madaling takasan, hindi yan nagbibigay ng madaling paraan para maiwasan, pero ang ating pong buhay, pananampalataya, ay ang dapat lang natin gawin, focus natin sa Panginoon. Ano sabi ni Apostle Paul sa Hebrew? Sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Bakit daw po? Anong ginawa ni Jesus Christ? Endure the cross, despising the shame.
Kanyang tiniis, maging yung kamatayan sa krus. Yung mga kahihiyan, tiniis niya. Ganon din sa atin. Meron kang kinakaharap, may pressure situation sa iyong buhay, focus sa Panginoon. Focus sa Panginoon. Madali lang po tayong minsang maapektuhan sa ating nakikita at naririnig. Pero dito po tinuturuan po tayo mag-focus sa Panginoon. Mahirap, nasasaktan ka, pero focus sa Panginoon. Bakit po? Siya po ang mag-aalis sa atin. Doon sa pangit na sitwasyon na kinakaharap natin sa ating pong buhay. Doon sa hindi natin gustong kalalagayan, aalisin ka ng Diyos dahan-dahan. Aalisin ka ng Panginoon. Ipapakita po ng Panginoon ng maliwanag yung dapat nating maging hakbang. Huwag agad-agad, huwag maging padalos-dalos. Huwag tayo maging padalos-dalos. Hintayin natin, ilapit natin sa Panginoon at hintayin natin ang katugunan ng Diyos. Tayo po ay manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa paalaala niyo sa amin. Tunay nga po na kapag kami ay nasa hindi magandang sitwasyon, minsan naiisip namin ay mga nagpapantasya kami ng mga bagay na sa katotohanan ay hindi naman mangyayari. Nakalimutan namin na kami anak nyo, nakalimutan namin na kasama namin kayo, na ang dapat lamang namin gawin ay lumapit sa inyo ng may pananampalataya at mag-focus kami at mag-concentrate sa aming pong paglilingkod, sa aming pagsamba para sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa dahil marami pang pwedeng kaharapin ng mga pangit na sitwasyon sa buhay. Pero kahit na gaano kabigat ito, alam po namin na kasama namin kayo. Hinihiling ko po, Panginoon, sa buong maghapong ito na inyo pong samahan at ingatan ang inyo pong mga anak. Dalangin ko po ang inyo pong provision sa kanilang mga pangangailangan. Maging sa may mga karamdaman, Panginoon, dalangin ko po ang kagalingan para sa kanila. Bless nyo rin po ang mga lingkod nyo, mga misyonero, mga kapastoran na ginagamit sa inyo pong ubasan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang buong maghapong ito. Kayo po ang mapapurihan sa amin pong mga buhay. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat sa mga ngayon pong umaga sa pag-aaral. Salamat po. Good morning kay June Hustol. Ganoon din kay Sister Edith at kay Pastor Boy diyan sa Pangil. Bicol Carlito Ventura, good morning po. Kaya ganoon din kay Oreo. Emma, good morning. Yes, Randy, magandang umaga. Ganoon din po kay Nanay Pastor, magandang umaga po. At kaya ito, mananatong gala. Magandang umaga, kumusta? At kaya Preacher Ed Boykil, good morning, girls. Magandang umaga. At sa iba pa natin mga kapatid at mga kababayan namin diyan sa they reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map,
His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.